Naniniwala ako sa Panginoon at dumadalo sa mga pagtitipon kasama ang mga magulang ko. Mula pa noong maliit ako. Kaya sa paralang Kristiyano ako nagkolehiyo. Minsan sa klase, sinabi ng pastor sa amin, nakasulat sa Kabanata 13, versikulo 8 ng mga Hebreo, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang nag-iisa at wala nang ibang tagapagligtas. Hindi magbabago ang kanyang pangalan kailanman, anuman ang kapanahunan. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus tayo maliligtas. Nang marinig ko ito, matibay akong naniwala na maliligtas lamang tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At hindi natin maitatatwa ang kanyang pangalan kailanman. Kaya, sa labas ng klase, aktibo akong nakilahok sa mga pagbabahagi, Bible study at mga gospel group. Ni kailanman ay wala akong hindi dinaluhang sermon o pagtitipon. Ngunit kalaunan, paulit-ulit lang ang sinasabi ng mga pastor at elder para sa akin. Walang anumang bagong kaliwanagan at hindi nabusog ang aking espiritu. Ilang kapatid ang nanglamig na at huminto sa pagpunta sa mga pagtitipon at kaunting tulong o suporta lang ang natanggap nila. May mga napapaidi pa nga habang nasa pulong at nagbibinta ng insurance o paninda sa iba pagkatapos ng pulong. Nang makita ko ang sitwasyong ito sa simbahan, nagalit ako at nadismaya. Naisip ko, kung walang hangad na umunlad sa buhay espiritual ang isang Kristiyano at laging material na bagay at pira lang ang gusto, matatawag pa ba siyang Kristiyano? At nakikita ito ng mga pastor at elder. Pero wala silang pakialam. Nakaayon ba iyan sa kalooban ng Panginoon? Paano naman iyan naging pagsamba sa Diyos? Dahil wala akong nakuhang espiritual na pagkabusog mula sa pagtitipon sa matagal na panahon. Nanghina ang aking espiritu. Naging abala rin ako sa trabaho. Kaya tuluyan na akong hindi na dumalo sa mga pagtitipon. Ikinalungkot ko ito. Kaya binasa ko na lang ang Biblia sa bahay at nagdasal sa Panginoon. Laging nadarama na nawalan na ako ng layunin at pag-asa. Naliligaw at walang magawa. Pagkatapos, noong Oktubre 2017, nakilala ko online sina Sister Wang at Sister Liz mula sa Iglesia na Makapangyarihang Diyos. Nakita ko na praktikal at makabuluhan ang pagbabahagi nila tungkol sa mga salita ng Panginoon. Matagal na akong naniniwala sa Panginoon at wala pa akong napakinggan na nagbahagi ng kanyang salita ng ganoon kalinaw. Nadama kong taglay nila ang paggabay ng banal na espiritu. At kaya naman, madalas ko silang kinuntak online. Medyo nahuli akong mag-login sa isang pagtitipon. Pero pagka-login ko, narinig ko agad si Sister Lee na nagsasabing, ang plano ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 kapanahunan at gumagawa siya ng bagong gawain at may bagong pangalan sa bawat kapanahunan. Ginamit ng Diyos ang kanyang pangalan para baguhin ang kapanahunan at katawanin ang kanyang gawain. Sumusulong ang kanyang gawain at nagbabago ang kanyang pangalan kasabay ng bagong gawain. Sa kapanahunan ng kautusan, inihayag ng Diyos ang mga batas at kautusan sa pangalang Jehovah. Nang tapusin niya ang kapanahunan ng kautusan, at gawin ang pagtubos sa kapanahunan ng biyaya, hindi na Jehovah ang pangalan niya, kundi Jesus. Ngayon, sa mga huling araw,
ang gawain ng Diyos ay sumusulong muli. At ginagawa niya ang gawain ng paghatol simula sa bayan ng Diyos batay sa gawain ng pagtubos ni Jesus. Tinapos na niya ang kapanahunan ng biyaya at sinimulan ang kapanahunan ng kaharian. At kasamang nabago rito ang kanyang pangalan. Hindi na ito Jesus, kundi makapangyarihang Diyos. Nang marinig kong sinabi niya na nagbago na ang pangalan ng Diyos, naisip ko, imposible yan. Malinaw na sinasabi ng Biblia, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay di kailanman mababago. Pero sinabi mo na nagbago na ngayon ang pangalan ng Diyos. Kung hindi tayo tumatawag kay Hesus kapag nagdarasal at sa halip ay sa makapangyarihang Diyos, nakaayon ba yan sa Biblia? Ipinaliwanag ito sa akin ni Sisteli sa isang analohiya. Sabi niya, Brother John, kung ginawa kang head ng pagpaplano ng kumpanya ninyo sa buong taon, tapos ginawa kang manager ng isang taon, at tapos ay ginawa kang director, magbabago ang titulo mo ayon sa mga pangangailangan sa trabaho mo. Kapag nagbabago ang trabaho mo, nagbabago rin ang titulo mo. Dati, ang tawag sa iyo ng mga tao ay head of planning o manager. Pero ngayon, tatawagin ka na nilang director. Maaaring tawagin ka nila sa iba't ibang titulo. Pero, magbabago ka rin ba? Hindi ba't ikaw pa rin ikaw? Ganyan ang pagbabago ng Diyos ng pangalan sa bawat kapanahunan. Nag-iiba ang gawain ng Diyos at nagbabago ang kanyang pangalan. Ngunit siya ay iisang Diyos pa rin. Nagsimula nang maging malinaw sa akin ang lahat. Pero nung naisip ko ang pagbabago ng pangalan ni Jesus, hindi ko talaga matanggap. Naisip ko, wala akong pakialam sa sinasabi niyo. Ang pangalan pa rin ng Panginoong Hesus ang gusto ko. Hindi niyo ako basta makukumbinsi. Binako online si Sisteli pagkatapos ng pagtitipon. Pero nung sumunod na gabi, 2 sister ang pumunta sa akin para ipangaral ang Ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Para sa akin, hindi dapat palitan ang pangalan ni Jesus. Kaya medyo mabigat ang loob ko sa kanila. Ayaw kong marinig ang anumang sasabihin nila. Pero nang papaalis na sila, sinabi nila, Brother, sabi ng Panginoon, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Hindi namin alam kung bakit ayaw mo itong tanggapin. Pero nasiyasat mo na ba talaga ito? Pagkaalis nila, hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi nila. Hindi ako mapakali. Inisip ko ang mga narinig ko sa ang iglesia na makapangyarihang Diyos at kung paano nabusog ang aking espiritu. Alam ko sa puso ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos na binasa nila ay katotohanan at ang mga binigkas ng banal na espiritu. Kung naghahanap ako ng katotohanan, bakit ko sila tinatanggihan? Naalala ko ang ibinahagi ni Sisteli sa isang pagtitipon. Sabi niya, naririnig ng mga tupa ng Diyos ang kanyang tinig. Kung gusto nating salubungin ang pagbalik ng Panginoon, dapat matutuhan nating dinggin ang kanyang tinig. Sinusunod ng matatalinong dalaga ang Panginoon dahil dinidinig nila ang kanyang tinig. Tulad din ito ni Pedro sa kapanahunan ng biyaya. Di ba't sinunod niya ang Panginoon dahil narinig niya ang kanyang tinig at nakilala ang tinig ng Diyos? Nang mapagtanto ko ito, nagmamadali kong kinuha ang aking Biblia at binuklat sa aklat ng pahayag
Kabanata 3, versikulo 22, kung saan sinasabi, "Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko." Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pinagnilayan ko ang 2 bersikulo ito ng maigi. Sinabi ng Panginoon na mangungusap ang banal na Espiritu sa mga huling araw. At dapat tayong makinig sa kanyang mga salita. Mapalad akong narinig na nagbalik na ang Panginoon. Kaya bakit tinutulutan kong pigilin ako ng sarili kong palagay at magbingi-bingihan sa anumang hindi ko maunawaan? Kung hindi ko maunawaan ngayon ang pagbabago ng pangalan ng Diyos, naisip ko, dapat siyasatin at unawain ko muna ito at saka magpasya kung ano ang gagawin. Tapos, binasa ko ito sa Mateo, Kabanata 7, versikulo 7. "Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan." Naisip ko, kung talagang nagbalik ang Panginoon at kumakatok sa pintuan ko at hinayaan kong mabulag at mabingi ako ng palagay ko na hindi ko na makita o marinig ang anuman at hindi ko binuksan ang pinto, tatalikdan ba ako ng Panginoon? Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Hindi ako mapalagay dahil tinanggihan ko ang Ebanghelyo. Ang tanong ko, nagkamali ba ako? Ang makapangyarihang Diyos ba talaga ang nagbalik ng Panginoong Hesus? Habang nasa sa isip ito, nagdasal ako sa Panginoon, humihiling ng kanyang paggabay at kaliwanagan. Pagkatapos, pinuntahan ko ang official website ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na tinatawag na Ebanghelyo ng Pagbaba ng Kaharian. Pagkatapos ay nabasa ko ang isang sipi tungkol sa mga pangalan ng Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, sabi ng ilan, ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung gayon, bakit naging Hesus ang pangalan ni Jehovah? Ipinropesiya na darating ang Mesiyas. Kaya bakit dumating ang isang taong nagngangalang Hesus? Bakit nagbago ang pangalan ng Diyos? Hindi ba matagal nang isinagawa ang gawaing iyon? Hindi ba makagawa ang Diyos ng mas bagong gawain ngayon? Ang gawain ng kahapon ay maaaring baguhin. At ang gawain ni Jesus ay maaaring sumunod mula roon kay Jehovah. Kung gayon, hindi ba maaaring sundan ng ibang gawain ang gawain ni Jesus? Kung ang pangalan ni Jehovah ay maaaring palitan ng Jesus, hindi ba maaaring palitan din ang pangalan ni Jesus? Walang kakaiba rito. Kaya lang napakakitid ng isipan ng mga tao. Ang Diyos ay palaging magiging Diyos. Paano man magbago ang kanyang gawain at paano man maaaring magbago ang kanyang pangalan, hindi magbabago ang kanyang disposisyon at karunungan kailanman. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay maaari lamang tawagin sa pangalang Hesus, napakalimitado ng iyong kaalaman. Medyo naantig ako matapos basahin ito. Inisip ko kung paano ang pangalan ng Diyos sa kapanahonan ng kautusan ay Jehovah. At sa pangalang ito, inakay ng Diyos ang mga Israelita. Gayunman, nang dumating ang Panginoong Hesus para gawin ang kanyang gawain, hindi ba pinalitan ng Hesus ang pangalan ng Diyos mula sa dating Jehovah? Ang tanong ko, ano ba ang lahat ng ito? Talaga bang may bagong pangalan ang Panginoon sa mga huling araw?
kung ang makapangyarihang Diyos talaga ang pagpapakita ng Panginoong Hesus at hindi ko siniyasat o inalam ito, kung nawala ko nga ang pagkakataong salubungin ng Panginoon, isa akong hangal. Kaya nagpasya ako agad na siyasatin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos, kinunta ko online si Brother Chin mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa isang pagtitipon. Sinabi ko sa kanya, nalilito ako. Sabi sa Biblia, si Hesus Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ang pangalan ni Hesus ay di mababago. Kung darating siya ngayon, tatawagin pa rin siyang Hesus. Paano siya matatawag na makapangyarihang Diyos? Lagi akong nagdarasal at tumatawag sa pangalang Panginoong Hesus. Kaya, paano ako magdarasal sa ibang pangalan? Pagkatapos, ay pinadalahan ako ni Brother Chin ng 2 sipin ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay tama. Ngunit ito ay tumutukoy sa di nagbabagong diwa at disposisyon ng Diyos. Ang mga pagbabago sa kanyang pangalan at gawain ay hindi nagpapatunay na ang kanyang diwa ay nagbago. Sa madaling salita, ang Diyos ay palaging magiging Diyos at hindi ito kailanman magbabago. Kung sinasabi mo na hindi nagbabago ang gawain ng Diyos, matatapos ba niya ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala? Ang alam mo lamang ay hindi nagbabago ang Diyos magpakailanman. Ngunit alam mo ba na ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma? Kung hindi nagbabago ang gawain ng Diyos, magagawa ba niyang akayin ang sangkatauhan hanggang sa kasalukuyang panahon? Kung hindi nagbabago ang Diyos, bakit nagawanan niya ang gawain sa 2 kapanahunan? At dahil dito, ang mga salitang ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma, ay tumutukoy sa kanyang gawain. At ang mga salitang ang Diyos ay hindi nagbabago, ay tungkol sa likas na kung ano ang mayroon ang Diyos at kung ano siya. Ano pa man, hindi mo maaaring ibatay ang 6,000 taong gawain sa iisang punto o limitahan ito gamit ang mga patay na salita. Ganito ang kahangalan ng tao. Ang Diyos ay hindi kasing payak na ipinapalagay ng mga tao. At ang kanyang gawain ay hindi magtatagal sa isang kapanahunan lamang. Ang pangalang Jehovah, halimbawa, ay hindi maaaring laging kumatawan sa pangalan ng Diyos. Maaari ding gawin ng Diyos ang kanyang gawain sa pangalan na Hesus. Isa itong tanda na ang gawain ng Diyos ay laging kumikilos ng pasulong. Matapos basahin ng mga ito, ibinahagi ito ni Brother Chin. Sabi niya, ang mga salitang ang Diyos ay hindi nagbabago ay tumutukoy sa disposisyon at diwa ng Diyos. Hindi ibig sabihin yan, hindi na magbabago ang pangalan ng Diyos kailanman. Ang Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma. Ang kanyang gawain ay laging sumusulong lamang at ang kanyang pangalan ay kasabay na nagbabago ng kanyang gawain. Ngunit gaano man magbago ang pangalan ng Diyos, hindi kailanman magbabago ang kanyang disposisyon at diwa. Ang Diyos ay Diyos magpakailanman at ito ang hindi magbabago. Kung hindi natin nauunawaan ang tinutukoy ng hindi nagbabago ang Diyos o nauunawaan na ang gawain ng Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma, nililimitahan natin ang gawain ng Diyos batay sa ating palagay at nilalabanan at hinuhusgahan pa ang Diyos. Ang mga Parisiyo
ay kumapit sa banal na kasulatan, naghihintay sa Mesiyas. Ngunit nang dumating ang Panginoon, ang pangalan niya ay hindi Mesiyas, kundi Jesus. Kaya kanilang itinatwa at kinundi na siya. Bagamat alam nila na ang kanyang mga salita at gawain ay may otoridad at kapangyarihan, hindi nila ito siniyasat, kundi sinalungat at kinundi na pa. Sa huli, nakipagsabuatan sila sa mga taga-Roma para maipako si Jesus sa krus at gumawa ng isang kahilahilakbot na kasamaan. Kung kakapit tayo sa Biblia ngayon at maniniwalang hindi kailanman magbabago ang pangalan ni Jesus at na siya lamang ang tagapagligtas at itatatwa at kukundinahin ng gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, di ba't para na rin tayong mga Parisiyon yan? Malamang nalabanan natin ang Diyos at malabag ang kanyang disposisyon. Sa wakas ay naunawaan ko na. Kapag sinasabi sa Biblia, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman, tinutukoy lamang nito ang disposisyon at diwa ng Diyos. At hindi nangangahulugang hindi na magbabago ang pangalan ng Diyos kailanman. Nakita ko na ang mga sermon ng mga pastor ay batay sa kanilang sariling palagay at imahinasyon. At hindi rin talaga nila nauunawaan ang Biblia. Pagkatapos ay binasa na ako ni Brother Chin ng 2 sipi mula sa mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at siya ay tinatawag sa bagong pangalan. Paano niya gagawin ang parehong gawain sa magkaibang kapanahunan? Paano siya mananatili sa dati? Ang pangalan na Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos. Kaya tatawagin pa rin ba siya sa parehong pangalan pagbalik niya sa mga huling araw? Gagawin pa rin ba niya ang gawain ng pagtubos? Bakit kung iisa lamang si Jehovah at si Jesus, sila ay tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan? Hindi ba't ito ay sa kadahilan ng magkaiba ang mga kapanahunan ng kanilang gawain? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lamang? Dahil dito, nararapat na tawagin ng Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan. At nararapat niyang gamitin ang pangalang ito upang baguhin ang kapanahunan at katawanin ang kapanahunan. Dahil walang anumang pangalan ang maaaring ganap na kumatawan sa Diyos mismo. At ang bawat pangalan ay maaari lamang kumatawan sa pansamantalang aspeto ng disposisyon ng Diyos sa isang tiyak na kapanahunan. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. Sa makatwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan. Jehovah, ang pangalang ginamit ko noong panahon ng aking gawain sa Israel. At ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ng mga Israelita, mga taong hinirang ng Diyos, na maaaring maawa sa tao, sumpain ng tao, at gabayan ng buhay ng tao. Ang Diyos na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karunungan. Si Jesus ay si Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang handog dahil sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag, at tumutubos sa tao. Ginawa niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya at kumakatawan siya sa kapanahunan ng biyaya. At maaari lamang niyang katawanin ang isang bahagi ng gawain ng plano ng pamamahala. Ang pangalan ni Jesus
ay umiral upang tulutan ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya na muling maisilang at maligtas. At isang partikular na pangalan para sa pagtubo sa buong sangkatauhan. Sa gayon, ang pangalang Jesus ay kumakatawan sa gawain ng pagtubos at ipinahihiwatig ang kapanahunan ng biyaya. Ang pangalang Jehovah ay isang partikular na pangalan para sa mga tao ng Israel na namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa bawat kapanahunan at bawat yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang batayan, kundi may kinakatawang kabuluhan. Bawat pangalan ay kumakatawan sa isang kapanahunan. Ang Jehovah ay kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan. At ito ang pamimitagan para sa Diyos na sinamba ng mga tao ng Israel. Ang Jesus ay kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya. At ito ang pangalan ng Diyos ng lahat ng tinubos noong kapanahunan ng biyaya. Kung nananabik pa rin ang tao sa pagdating ni Jesus na tagapagligtas sa mga huling araw, at inaasahan pa rin na darating siya sa imaheng kanyang tinaglay sa Judea, tumigil na sana ang buong 6,000 taong plano ng pamamahala sa kapanahunan ng pagtubos at hindi na susulong pa. Ang mga huling araw, bukod yan, ay hindi sana darating at hindi sana nawakasan ang kapanahunan kailanman. Iyon ay dahil si Jesus na tagapagligtas ay para lamang sa pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan. Ginamit ko ang pangalang Jesus para lamang sa kapakanan ng lahat na makasalanan sa kapanahunan ng biyaya. At hindi ito ang pangalang gagamitin ko upang wakasan ang buong sangkatauhan. Pagkatapos ay ibinahagi ito ni Brother Chin. Sabi niya, ang plano ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 kapanahunan. Ginagawa niya ang isang yugto ng gawain at inihahayag ang isang bahagi ng kanyang disposisyon sa bawat panahon. Ang pangalan na ginagamit niya sa bawat kapanahunan ay kumakatawan sa kanyang gawain at disposisyon sa kapanahonang iyon. Ngunit, hindi nito maikakatawan ang kabuuan ng Diyos. Sa kapanahunan ng kautusan, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kinatawan ng pangalang ito ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan, gayon din ang maharlika, puno ng galit, maawain at mapanumpang aspito ng kanyang disposisyon. Ginagamit ng Diyos ang pangalang Jehovah upang ipahayag ang mga batas at kautusan at gabayan ang buhay ng mga tao sa mundo. Kontrolado ang mga kilos ng mga tao at alam ng lahat kung paano sambahin ang Diyos. Ngunit sa katapusan ng kapanahonang iyon, ang mga tao ay lalo pang ginawang tiwali ni Satanas at hindi na makasunod sa mga batas at kautusan. Lahat ay nanganib na maparusahan at mapatay. Upang iligtas ang tao mula sa mga batas, ang Diyos ay nagkatawang tao at ginawa ang gawain ng pagtubos sa pangalang Jesus, na nagpasimula sa kapanahunan ng biyaya at nagtapos sa kapanahunan ng kautusan. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang daan ng pagsisisi, nagpagaling ng mga may sakit at nagtaboy ng mga demonyo, at nagpatawad ng mga kasalanan. Inihayag din niya ang maawain at mapagmahal na disposisyon ng Diyos. At sa huli, siya ay ipinako sa krus at ang gawaing tubusin ang sangkatauhan ay natapos na. Lahat ng tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, na nagdarasal sa kanyang pangalan at nangungumpisal at nagsisisi, ay mapapatawad sa kanilang kasalanan at matatamo ang kapayapaan at kaligayahan na ipinagkaloob ng Panginoon. Dahil ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos,
hindi ang paghatol at paglilinis sa sangkatauhan sa mga huling araw. At kahit napatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya, nanatili ang ating makasalanang kalikasan. Namumuhay pa rin tayo sa paulit-ulit na pagkakasala at pangungumpisal. Nagsisinungaling at nanlilinlang pa rin tayo. Naghahangad tayo ng mga material na bagay. Tayo ay maiinggitin at magagalitin at iba pa. Namumuhay tayo sa kasalanan. Walang lakas upang kumawala. Kaya upang maligtas tayo sa wakas mula sa mga gapos ng kasalanan at linisin tayo upang maging marapat na makapasok sa kanyang kaharian, ang Diyos ay muling nagkatawang tao sa mga huling araw upang gawin ang gawain ng paghatol at paglilinis. Pinasimula niya ang kapanahunan ng kaharian at tinapos ang kapanahunan ng biyaya. At ang kanyang bagong pangalan ay naging makapangyarihang Diyos. Katuparan ito mismo ng mga propesya sa pahayag. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Namulat ang mga mata ko at nakita kong binabago ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mga huling araw. Kung nabasa ko na ang mga ito noon, bakit hindi ko naunawaan? Malinaw nilang ibinigay ang propesiyang ito na magkakaroon ng bagong pangalan ang Panginoon, ang makapangyarihan, kapag dumating siya muli sa mga huling araw. Pero noon pa man, ay naniniwala na ako na si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. At naniniwala ako na hindi kailanman magbabago ang pangalan ni Jesus. Tinanggihan at nilabanan ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Napakamangmang ko. Alam ko na ngayon na binabago ng Diyos ang kanyang pangalan sa tuwing magsisimula siya ng bagong gawain. At ginagamit niya ito upang baguhin ang kapanahonan at katawanin ang kanyang gawain at disposisyon sa kapanahonang iyon. Napagtanto ko na napakahalaga ng pangalang taglay ng Diyos sa bawat kapanahonan. Kung nanatili ako sa palagay ko na hindi magbabago ang pangalan ng Diyos at na darating siya bilang si Jesus sa mga huling araw, paano susulong kung gayon ang gawain ng Diyos? Mananatili na lang itong kapanahonan ng biyaya, di ba? Nang mapagtanto ko ito, nawalan na ako ng pagdududa sa bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw. Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ay binasa sa akin ni Brother Chen ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, minsan na akong nakilala bilang Jehovah. Tinawag din akong ang Mesiyas at tinawag akong minsan ng mga tao na Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Gayunman, ngayon ay hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao noong araw. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw. Ang Diyos na magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig
puno ng aking buong disposisyon at puspos ng awtoridad, karangalan at kaluwalhatian. Hindi nakipag-ugnayan sa akin ng mga tao kailanman. Hindi ako nakilala kailanman. At palagi nang walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isa mang tao na nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa tao. Nananahan siya sa piling ng tao, tunay at totoo. Tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy. Puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa awtoridad. Wala ni isa mang tao o bagay na hindi hahatulan ng aking mga salita. At wala ni isa mang tao o bagay na hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, lahat ng bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita. At dudurugin din ng pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbali. At na ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na minsan na akong naging handog dahil sa kasalanan para sa tao. Ngunit na sa mga huling araw ay nagiging mga ningas din ako ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at taglay ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos. Ang nagliliyab na araw, ang nagniningas na apoy, at upang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos, at upang makita nila ang aking tunay na mukha. Hindi lamang ako ang Diyos ng mga Israelita, at hindi lamang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan, at sa lupa, at sa karagatan. Pagkatapos ay ibinahagi ito ni Brother Chin. Sa mga huling araw, pinasisimulan ng makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa kapanahunan ng kaharian. At inihahayag ang lahat ng katotohanan kailangan para malinis at maligtas ang sangkatauhan. Inihahayag niya ang mga misteryo ng gawaing pamamahala ng Diyos upang iligtas ang tao. At inilalantad ang katotohanan sa paggawang tiwali ni Satanas sa tao at ang ugat ng pagkakasala at paglaban ng tao sa Diyos. Hinahatulan niya ang pagiging suwail at pagiging di matuwid ng tiwaling sangkatauhan at ipinapakita ng mga salita ng makapangyarihang Diyos kung paano mababago ng mga tao ang kanilang disposisyon. Lahat ng tumatanggap sa pangalan ng makapangyarihang Diyos at sumasailalim sa paghatol, pagkastigo, pagsubok at pagdalisay ng mga salita ng Diyos, yaong iwinaksi ang kasalanan at nalinis, ay makakaligtas sa mga kalamidad. Aakayin sila ng Diyos sa kanyang kaharian upang matamasa nila ang kanyang mga pagpapala at pangako. Yaong masasama, antikristo at di nananampalataya na tumangging tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilalabanan, kinukundina, nilalapastangan at sinisira ang puri siya ay mananangis at mangangalit ang mga ngipin sa malalaking kalamidad at lilipulin ng Diyos. Dinala ng Diyos ang pangalang makapangyarihang Diyos sa mga huling araw upang magpakita sa tao na taglay ang kanyang matuwid at maharlikang disposisyon na hindi nangungunsinti ng kasalanan upang sa wakas ay linisin at iligtas ang tao.
at alisin sa atin ang ating sataniko at tiwaling disposisyon at akayin tayo tungo sa kaharian ng Diyos. Pinagbubukod-bukod din ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanilang uri at winawakasan ang masamang kapanahonang ito na siyang kumukumplito sa kanyang 6,000 taong gawain ng pamamahala at pagliligtas sa tao. Ito'y upang makita rin ng lahat na hindi lang nilikha at pinamumunuan ng Diyos ang lahat. Nakapangungusap at nakakikilos din siya upang gabayan ang sangkatauhan. Maaari siyang ihandog dahil sa kasalanan ng tao at ang tao ay kanyang malilinis at magagawang perpekto. Ang Diyos ang una at ang huli. Walang makaaarok ng kanyang kahangahangang mga gawa, pagiging makapangyarihan o karunungan. Ito ang kahalagahan ng pagdadala niya ng pangalang makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Lahat ng tumatanggap ng gawain ng Diyos sa mga huling araw nagdarasal sa pangalan ng makapangyarihang Diyos at nagbabasa ng kanyang mga salita ay matatamo ang gawain ng banal na Espiritu at ang panustos ng tubig na buhay. Subalit, ang kapanglawan sa mga iglesia sa kapanahunan ng biyaya ay hindi pa nangyayari noon. Nanlalamig ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Walang masabi ang mga mangangaral at walang naaantig sa panalangin. Parami ng parami ang naaakit sa mga material na bagay. Ito ay dahil hindi nila masabayan ang mga yapak ng kordero. Hindi pa nila tinanggap ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos. Kaya, hindi nila matatamo ang panustos ng mga tubig na buhay. Masasadlak sila sa kadiliman at walang matatakbuhan. Ipinakita sa akin ng pagbabahagi ni Brother Jin na ang makapangyarihang Diyos, si Jehovah at si Jesus ay iisang Diyos. Pag-iiba-iba lang ito ng pangalan ng Diyos para sa paggawa ng iba't ibang gawain sa iba't ibang kapanahunan. Subalit, paano man magbago ang kanyang pangalan, hindi nagbabago ang kanyang pagkakilanlan at diwa. Ang Diyos ay Diyos, tuldok. Ang pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan ay mahalaga. Partikular na ang pagdadala ng Diyos ng pangalang makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian at paggawa sa gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos para maging malaya tayo sa kasalanan at mailigtas ng Diyos. Inisip ko kung bakit hindi nabusog ang aking espiritu sa mga pagtitipon at sermon ng maraming taon. Nanghina ang pananampalataya ng mga kapatid at walang masabi ang mga mangangaral. Ang lahat ng iyon ay dahil napalayo na ang banal na espiritu. Hindi na tayo sumasabay sa mga yapak ng kordero. Di tayo napalakas ng mga salita ng Diyos ngayon. Kaya, sa kadiliman tayo nasadlak. Nang sandaling iyon, natya ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagbalik. At formal ko nang tinanggap ang makapangyarihang Diyos. Mula noon, nagdasal na ako sa pangalan ng makapangyarihang Diyos at binasa ang kanyang mga salita araw-araw. Ako'y nadiligan ng kanyang mga tubig na buhay at nagpakabusog sa piging ng kordero. Salamat sa makapangyarihang Diyos.